Okay, so sagutan natin tong problem under stranded materials. The topic na stresses and beams. To be exact, yung flexural or yung bending stress kung tawagin. Ayan, so for the beam shown, determine the maximum tensile and compressive flexural stress. Paano natin makukuha yon? So kailangan natin makuha yung mga maximum positive and negative moment. So kaya kailangan natin yan ng shear and moment diagram. Or kahit moment diagram lang, pero pwede naman kasi mag-by parts ka. Pero mas ano kasi, hindi mo makikita agad. Kasi pag nag-by parts ka, sa isang region, merong may positive, merong may negative moment. Pero kapag nag-shear and moment diagram ka, sa isang region, isa lang makikita mo. Either positive moment ba siya, negative moment. So, applicable lang maganda lang yung moment by parts kapag usapang deflection na. Ayun, mas maganda yun. Okay, so for the beam shown, determine the maximum tensile and compressive flexural stress. Ang gagawin natin dyan? Siyempre, for statics muna. Solve muna natin yung reactions. Ito, may reaction 1 dyan. No? So, siguro, to, simple supported lang to. So, either nandito yung hinge or nasa kabila. Ayan. So, yan yung isang force. Okay, and then, nandito yung isa. So, wala pa palang pangalan tong mga beam na to, no? Mga length ng beam. So, sige nga, pangalanan nga natin. Hmm, sige, pangalanan natin to. Yung leftmost, A. Parang mas okay pag ibang kulay gamitin natin. Green na lang. Ito yung pangalan na labo pala. Ang pangit pala. Ito na lang, medyo dark. Ayan, pwede na yun. A, pangalanan natin dito. Pangalanan natin sito. Ito naman D. And ito, yung E. Okay. So, itong reaction sa B, yan yung R1. Reaction sa E naman, R2. So, kailangan muna natin isolve yan by statics. So, ito na yan. Yung sinasabi mo na paano yung statics, yung moment-moment. Ito ata yung tinutukoy mo. Pagkuha ng reaction. Kasi magagamit siya dito. Okay? So, anong gagamitin natin dyan? Pwede tayong mag-moment about certain point. Pag nag-moment tayo dito about E, so, masasolve na natin tong R1, di ba? So, ayan. So, pag nag-moment tayo about E, summation of moment about E equals 0. Set natin equal to 0. Ganito lang gagawin dyan. Lahat ng counterclockwise, i-equate lang natin sa lahat ng pa-clockwise. Ganun lang. So, ano yung mga pa-counterclockwise dyan? Sabihin ko nga ito kulay. Ito yung mga counterclockwise. With respect sa iha, ito. Ang concentrated load kasi nito, lagay ko nga muna. Blue ko na lang. Itong uniformly distributed load ata yan. Kilonewton per meter lang ata to. Kilonewton per meter. Do pwede naman naka-square meter, pero dapat ang spacing nun ay naka 1. Kasi ibig sabihin yan, pag naka per square meter yan, parang pressure yan. Nangyari, pressure. Pag ganito siya. Pag naka-pressure. Pero kapag linear lang, kilonewton per meter lang siya. So, kumbaga, ang assumption natin dito, naka 1 meter to. Kaya 30 times 1 mo lang, kilonewton per square meter times 1 meter, na kilonewton per meter. So, parehas lang yun sila. Diba? Pwede mo nang tanggalin na lang to. Gawin na lang nating kilonewton meter lang. Kilonewton per meter. Tanggalin natin. Okay? So, ayan. So, may uniformly distributed load na tayo. O, paano yan? Pag i-resolve natin yan into components, maganda kasing gagawin natin yan. No, not component, pero into concentrated load. Pwede naman natin siyang ma-resolve kasi. Mas okay kasi kapag nakaganon. So, paano yan? Area lang naman yan, di ba?
Array lang na yan ito. Para ma-resolve mo to into a component, kilonewton per meter, times mo sa buong width niya. 30 times 3, that's 90. No? 30 times 3, that's 90. Lagay ko na dito. 90 kilonewtons. Yan na yung equivalent nito. So, pwedeng ito na lang i-consider natin. And yan ay nag-a-act sa gitna. Kalahati nito, bale, kalahati galing dito. Hello, ayo. Kalahati galing dito. At kalahati galing dito. Bale, 3 meters yan, kalahati. Tig 1.5 yan. 1.5 meters. 1.5 meters. Masyado mo makapal eh. Goods na yun. Sige, bawasan ko nga. Makapal ata. Dos lang. Balik ko nga. Ito at ito. Ayan, mas okay. Okay, and then ito namang isa, yung triangular load. Pag re-resolve mo naman, pag simplify mo naman yan, ko-convert mo yan into concentrated load, nag-act yan, hindi sa center. Sa centroid naman ng triangle. So, kunin muna natin yung area niyan. 1/2 times base 3 times ang height ay 20. So, 30 lang pala to. Ayun. So, 30 kilonewtons. Lagay nga rin natin yan. 30 kilonewtons. Nag-act naman yan. Paano yan? Ito dito, 1/3 siya. Andito ay 2/3 naman. So, bali, ibig sabihin, ito ay 2/3 ng buong length. 2/3 ng buong length, 3. That is simply 2 meters. Ganun. Kung 2 meters yon, 3 minus 2, 1 meter to. Or same lang din yan sa 1/3. 1/3 naman yan ang buong length times 3. 1/3 times 3, 1 lang. Ayan, 1 meter. Okay na tayo dyan. Balik tayo dun sa mga moment. Okay, so ang gagawin natin dito is yung mga pa-counterclockwise with respect to A. So ito yun, ito, ang ikot niyan, with respect to A, counterclockwise yan. Ito naman, counterclockwise din yun. Yun lang. Kasi yung iba rito ay pa-clockwise naman. Ito. Green ko naman yung clockwise. Ito, yung moment na to, clockwise to with respect sa A. Ano pa? Itong B naman, yung R1 pala, clockwise din yan with respect sa A. So, dalawa. Para sila. Dalawa-dalawa lang. Yung mga orange muna, yung mga counterclockwise. Paano ulit yun? 90 times yung distance niyan papunta kay E. So that is, di ba, 1.5 to. So ito na, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.5. Times 8.5 lang yan. Plus, yung isa naman, okay na tayo dito. Isang orange. Ito sa pangalawang orange. Yung, ano naman, yung triangular na yan. So 30 times. Moment arm niya na is 2 plus 1. So 3. 3 meters. And that is equal to, yun na yung dito banda. Ganito ko nga siya. Okay, so yun na yung mga pa-counter. Okay na tayo sa mga orange, counterclockwise. Ayun naman sa mga pa-clockwise naman tayo. So, ito. Yung moment, 50, as is yun. Kasi moment siya eh. 50 kilonewton meter na yan, plus itong R1. R1, tas ang moment R niyan papunta kayo ay 2, 3, 4, 5, 6, 7 meters. Okay, so pwede na natin ma-solve si R1. May value na tayo ni R1. So R1 is store ko na lang sa B kasi nasa point B siya. Okay, ilagay ko na lang yan. Paano yan? So that will be 90 times 8.5 plus 30 times 3. Tapos lipat tong 50 minus 50. Then ito na lang natira, 7R1. Divide ko by 7 para ma-solve ko si R1. Sakto pala, 115. No need na pala no need na pala
No need na pala i-store. May definite value naman eh. Huwag na i-store. And 115 kilonewtons. Sunod naman, para masolve naman natin yung R2, summation of forces along Y naman tayo. Equal to 0. So, yan naman ay lahat ng pababa or paakyat equal natin sa lahat ng pababa. Ang mga paakyat ay R1 and R2. So, R1 plus R2. Yung mga pababa, ito lang, mga concentrated load lang. Kasi, yung moment, wala namang magiging effect yun eh. Okay, so 90 plus 30, 120. Then may value ka na ni R1. So, pwede mo na yung palitan. May value ka na ni R1. Diba? 115 yon. Oh, so, ibig sabihin si R2 is just 5 lang pala. Ang baba. 5 kilonewtons. So, ganun. Meron ka na reactions. So, pwede ka na gumawa ng shear diagram. Oh, ito. Ito may guide ako rito for shear and moment. Discuss ko lang to. Nakuha ko to sa Project Padayon. So, ayan. So, ito kapag may given ka na shear na ayan, triangular load na, pwede mo siya ma-apply. Ay no, shear yung blue. Then moment naman, bending moment naman yung mga naka-green. Ayan, itandaan mo lang to, itong bilog. Gawa ka ng bilog. Tapos, minus plus, minus plus. So, ganun lang. So, kapag positive shear, ibig sabihin, ito yun, positive shear. Positive shear. Basta ito yan siya. Kapag in-expand mo. So, ito yan. O, positive ang shear, ibig sabihin, nasa taas. Ito yung x-axis mo eh. Nasa taas siya. O, ito. Positive din yung shear nito. Nasa taas din to na x-axis. Ito yung mga negative shear nasa baba ng negative x-axis. So, ganun lang. Na. So, sige, basta ito, tandaan na lang to. Pag positive yan, gawa ka lang ng bilog. Nilagay mo plus, minus. Ganyan. Then, ayun na yung magiging guide mo. So, pag positive shear, so ganito siya. O, ganyan yung moment mo. Pag negative shear, ito pala, may kulang pala ako. Positive shear na decreasing. Yan, decreasing. Okay, ito kay positive shear na increasing kasi ito eh. So, ganun lang. Yun lang din yung tandaan. Increasing, decreasing. Yan, increasing shear, decreasing shear. So, ito yung mga increasing. Na yung right side, mga increasing. Yung mga left side, yan yung mga decreasing. Decreasing magnitude. Paliit. Yan, from may value ka to 0. Pa may value ka to 0. Ito from 0 to my value. Then from 0 to my value. Ganun lang. Ayun gawin natin guide. Pero ano pa yun eh, for pag triangular na to binigay. So kapag hindi pa yan triangular, pwede mo naman gamitin to. Ayan. So kapag downward, ang load mo, ito kinakuha ko naman to kay Hibbeler. Structural analysis nila. Yeah. So kapag load, lagi naman kasing, most of the time downward naman yun, di ba? So kapag downward yung load and decreasing yung shear natin. So ganun lang, decreasing yung shear. Yun ang tandaan. Pag upward naman yung load, edi increasing yung shear. Usually yun pag nasa base eh. Pero kung ba yung uniformly distributed load, madalas downward talaga yan. So ang shear natin ay decreasing. So ganun. Pero paano natin masasolve yun? Ito, downward siya, di ba? Area lang yan ito. 30 times 3. So that's negative 90. Sulat na natin yan. Lagay na natin yan. Negative 90, siguro mga dito banda yung negative 90. Sulat natin, negative 90. Then, i-connect na natin. Ayan. Or maganda ba ibang kulay gamitin? Magandang kulay. Green na lang. Ayan. So, para sa share. O, may negative 90 ka na. Tuloy-tuloy mo na lang yan. O, plus ka ng R1. Yung R1 natin, 115. O, plus R1, 115. So, that is 25. Okay, so 25. So, positive na yun, di ba?
Positive na yun. So, mga siguro dito na banda yun. Ayan, so 25, angat ka. Okay, 25 value. And then, patay yung shear dito. So, horizontal lang yan. Ibig sabihin, horizontal lang yan. Pag patay yung shear, patay yung low diagram rather. So, patay din yung shear. Horizontal lang yan. And then, meron kang pababa ulit. O, area lang ulit yan. Minus lang. Tuloy mo lang. 1/2, base ay 3. Tapos, ang height ay yan, 20. O, -5. So, paano? Ito na yun. Ito na yung kanina. Sinasabi ko. O, kapag downward yan, this one is, paano ulit maklasify ito? Downward, negative. Ay, wait lang. This one is increasing. Okay, increasing. Tapos, positive. No, shear naman na kasi wala na tayong pake kung downward siya or ano. Kung nasa shear. Ay, wait lang. Load pa pala to. Ito magagamit natin pag nasa shear. O, balikan natin. Kapag load diagram, eto. Ito yun, no? Nandito yung triangle na part. Pag hinati mo yan, downward. O, kapag downward naman yan, ganito naman yung shear natin. Curve, paano ka rin? Pababa rin, ganyan na. Okay, pero pa-curve lang. Kasi nga, first degree to. First degree na yung low diagram natin. So, ang shear natin ay should be in, pwede ba to? First degree. Yung shear natin dapat second degree na madadagdagan siya ng magnitude. Pero pababa pa rin. Paano yun? -5. Ito na yun. So, mga -5 siguro dito banda. Ano lang naman yan? -5 din. Pag ganito yung itsura niya, di ba? Ganyan. Then, patay ulit dito, wala. Then, aangat ka ng E. Yung nasa R2 natin, 5. So, ayun na. Nag-0 na yung shear diagram natin. Horizontal lang, then aangat ka ulit. Laka. Horizontal lang, then aangat ka ulit. So, ayun, yan yung shear diagram natin. And take note, kung saan nag-0 yung shear, ayun, nag-cross siya dito. Buko dito, 0 shear, dumaan. Ito pa, nag-0 din yung shear dito. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, possible, nandyan yung maximum moment. So, gawa tayo ng, i-reflect din natin yan. Okay, so para matignan natin yan sa moment diagram. So, ayun na yung shear diagram. Nagsarado naman. So, tama. O, for moment diagram, ito. Recall lang, konting recall, na yung sign ng moment, positive moment is ganito. Kapag pinapangiti yung beam, kasi sabihin natin ganito yung original shape ng beam. Nung in-applyin mo ng moment, ganyan, positive mo, ngingiti yan, di ba? Magiging reaction na niyan is parang ngingiti yan yung beam. Di ba? So, parang ganun. Ganito yung itsura niyan. So, itong part na to, yan yung no-compress. Negative. Compression yan. Itong part na to, nag-elongate to. Itong side na to, nag-elongate. Tension. Ito yung part na compress. Napipipi yan eh. Diba? So, ganun nangyayari. So, ito yung compression. Yung negative for compression. Okay. Yung sign convention natin. Then, positive for tension. Ganyan. And, inversely naman, para sa negative moment, okay, tatang tandaan mo, pag positive moment, pinapangiti yung beam. Pag negative moment, pinapalangkot naman yung beam. So, parang dito naman yan, dito ako nag-apply ng moment. So, dito naman na part yung compressive, yung baba. Dito naman yan. Yan yung moment mo. Dito na part naman yung compression. At dito na part naman yung tension. Ganun lang. So, in this case, ayan o, pag ganito yung beam, di ba? So, pag nag-apply ka dito, parang gaganyan yung effect na tong beam na to. So, positive moment yun. Yan, pinapangiti yung beam eh. So, positive moment, yan yung head start niya. Aangat ka ng 50. Positive 50 bali. Ganun lang ibig sabihin nun.
Siguro taasan ko na lang. O 50 na agad yan. May head start kang 50. Okay. Ayan. And then, ayan, pababa. So kapag ganito, share ka naman magbabasa. Yung ginagawa natin dito is yung paggawa ng share and moment diagram by area method. Kasi meron ding by equation eh. So ito maganda yung mag-by area ka lang. Kung simple lang naman yung loading. So mag-by area ka na lang. O paano yan? O area lang yan ito. Di ba 3 to? 3, 2, 3, 2. Madali lang tandaan. So 3 meters to. Ito 2 meters. Ito 3 meters ulit. Hanggang dito yun ha. Hanggang dito yung 3 meters na yun. Hanggang dito. Ayan. So yung buong yan 3 meters. Naputol lang siya eh. No? Tapos 2 meters na ulit. Maya, discuss natin yan. Pagdating dyan. So ito, area lang naman to. So nag-start ka ng 50. Babawasan mo lang ng area ng triangle. Itong triangle na to. Since negative yan, yan. Masa baba ng x-axis. So bawas natin. 50 minus 1 half area ng triangle. Base 3. Tapos ang height ay 90. Yung negative 90, dito ko na siya nalagay kasi. Negative 9. Negative 1. Nag-negative 1 half na ako. So okay na yan. Kasi pag nilagyan ko ba negative dito, mag-a-add up yan. So mali yun. Ayan, negative 85. Oh, baba agad. From 50 naging negative 85. Okay. So from 50 naging negative 85. Connect lang natin. Ay, paano ko nasabing ganyan yung moment? Ganyan yung itsura. Sige, ito na. Ito na yun. Di ba shear na to? This is paano? Increasing, tapos negative. Yan, increasing siya. Increasing, paano ko ba to? Okay, ito na lang. Increasing, palaki ng value eh. Tapos negative, kasi nasa baba ng x-axis. So, ito yan. Ito yung negative. Ano ulit yun? So, nandito siya. Increasing, pero negative. Increasing, pero negative. Ito yun. So, ang moment niyan is pag ganito, yung sign. O, tama nga yun. Ganun siya. Or kung titignan mo naman dito sa isang guide natin, pwede rin yun eh. Ito makita mo lahat load shear moment. So, ang load niyan horizontal, ayan, horizontal, tapos ang shear niya naging ganito. So, ang moment niyan is, ayun nga, pag ganun nga, pares nga sila. Pababa, positive decreasing moment. Ano ba to? O, tama naman. Naging ganito siya. Yan, kapag tinuloy mo yan, eh, no? Yun, yung other side lang. Tama naman. Okay? So, ayun. Positive, pag ganyan yung moment. Ibig sabihin, ano to? Eh di, nag-zero pala yung ano, nag-zero yung moment doon. Kung saan naman nag-zero yung moment, tawag naman natin doon, point of concavity naman yun. Point of inflection, other term. Or point of contraflexure. Daming term, no? Sa ayan. Then, ayan, nag-negative na tayo, negative 85. Then, i-add lang natin to. 25 times 2. So, plus, tama ba? Ay, wait lang. Negative 85, then plus 25 times 250 yun, di ba? Ano pa rin? Compute pa rin. So, that's negative 35. O, ganito yung shear. Horizontal yung shear. O, pag horizontal yung shear, ganito lang din naman yan. Eh di, mag-ano lang, then positive to. Positive yung shear. Tapos horizontal lang. So, ganito yung magiging moment mo dyan. Constant yung magiging moment mo dyan. Moment diagram. So, mag-add lang tayo ng, ayun, 50. So, magiging negative 35 pala siya. Lagay ko na sa, siguro dito banda. Negative 35. Ayun. So, straight line lang yan. Okay?
And then, eto na. Ito na yung banda. Kailangan natin ma-add kasi to. Paano natin ma-add yun? Putol yan. Tsaka anong formula gagamitin natin kapag ganyan? Positive pa rin yan, nasa taas siya eh. Ito I take note, first degree yung una. So, yung low diagram. Ang magiging shear mo, second degree na. Paano yung formula natin kapag ganyan? Dito ko na lang siya ilagay. Wala ka. Dito ko na lang siya ilagay. So, ang formula ng parabola, area ng parabola ay 2/3 ng base times height. Ito yung base natin. Ito yung height. So, height meron ka na. Ito lang din yung 25 pares lang sila. Ang base yung wala ka pa. Ang meron ka kasi itong 3 meter na sagad. Pero ito lang yung kailangan mo. Pangalanan natin yung X. Laka. Laka. Nangyari. Pangalanan natin yung X. Ayan. X lang yung distance na yan. So ito, parang ano lang, parang squared proper, ay parang ratio and proportion lang sa triangle. Pero ang gagawin natin dito, tinatawag natin squared property of parabola. Okay, so parang ito. Ito, yan, yan. Tapos, ito, yan, yan. So, ganun lang. Parang same lang sa, ayan o. Ayan o. Parang same lang sa sa ano, sa tawag dito, triangle, 'di ba? So ito yung buong distance, 'di ba? Ito yung 3 meters. Ito yan, no. Okay, babalik natin. Sige, balik ko muna. Ayan. So yun yung buong 3 meters. Tapos ito ay 25 plus itong 5. So 30. O yun, 30 pala yun. 3 tapos 30. Ganun. Tapos, ito naman yung maliit na isa. X tapos 25. X tapos 25. Ayun. Again, 30 yung isa kasi pinag-add. Yung distance kasi kino-consider natin. Itong height, 25 tapos 5. Okay? So, ayun. Then, yan, given that, pwede na tayong mag-squared property of parabola. Ayan, by squared property of parabola. So, ito yun. Yung x, kung parabola, ayan, from the word itself, squared property. Yung x, yung ini-square natin. So, unahin natin to. So, x squared all over 25 equals 3 squared all over 30. O, ganun lang. So, may masasolve na tayong value ni x. So, that is what? Gawin natin 3 squared divided by 30. Divided by 30 times 25. So, ayan. Then, ang x squared pa lang yun, kunin natin yung square root nun. Ang pangit ng value. Pero store ko na lang sa x. 2.739. 2.739 meters. Para exact value, nakastore tayo sa x. 2.739. Ayan, yun na yung gagamitin natin. So, ibig sabihin, 2/3 na ano to. Lagay ko na yung mismong value niyan. Ang base niyan ay x. 2/3 ng x times yung 25. Yun yung formula natin dyan. Pag parabola, 2/3 lagi. Okay, so paano na yun? Add mo na lang. Nag-start ka sa -35. Then add mo yung area niyan. 2/3 times base na sa x naman na yun, times height na 25. Top. Ito. Yung x. Ayun. Positive 10.6. O, di ba? So, possible lang siyang nandun. Pero since may heads up ka rito na 50. Hindi yan yung maximum na nagamit natin. Possible lang siya. -10. Mga dito lang siguro banda. O, paano ko ulit nasabi na ganyan? O, yung sa shear. Ito pala. Shear to, no? Ito yung banda yan eh.
Di ba galing yan sa triangular or trapezoidal? Triangular siya kasi 0 yung intensity dito sa left side. Pero same lang yan sila sa trapezoidal. O, ang shear nun ay, yan, magiging pag ganito, tama. O, magiging moment naman yan ay, yan, pag ganun din. Yung other side lang. Tingnan mo lang yung copy na yan. Familiar ka na dyan. Ayun, okay na. Makakabisado na. So, that is negative, ay positive 10, no? Siguro mga dito banda. 10 point ilan yun? 10.64, i-3 digit ko nga. Or i-store ko na lang yan sa M para moment. Okay, 10.644. 10.644. 644. Okay, so paano yung moment diagram? Ganyan yung shape, di ba? And then, ayan na. So, ito naman, idadagdag natin. Paano naman natin masasolve yan? Ayun lang, complicated, no? Paano nga kaya, no? May naisip na ako. Grabing geometry to ulit. Ang gagawin natin, 'di ba alam na natin to? Ayan, alam na natin to. May idadagdag tayo. Bayin ko nga kulay. Red na lang. Or itong blue. Okay. Ito naman. 'Di ba rectangle lang yan? Ayun, yung part na yan. 'Di ba rectangle lang yan? Pag ito, inad mo nito, then binawasan mo ng malaki, masasolve mo na siya. Tama? Kumbaga, ito muna. Ito muna, solve natin yan. Tapos, dagdag natin to. So, ibig sabihin, ito na yung trace niyan. Ito na yung trace niyan. Ano ba pwede? Ito. Ito na yung nagawa natin, di ba? Ayan na yun. Ay, ito na yun. Ito, ganyan. Ito, ganyan. Yan. So, ang gagawin mo, ibabawas mo na lang ulit to. Di ba? So, ito na yung matitira. Di ba? Geometry lang yan. Di ba? Pwede yun. Ganun lang gagawin natin. So, ito, another value, another guide natin. So, that is what? Ito yung buong 3 meters, yung horizontal niya. Yung buong 3 meters. 3 meters. Tapos yung length niyan ay, ito lang yun, yung length niyan. 5 meters lang yun. Okay, so ang gagawin natin is ito. Okay. So again, para ma-solve natin, pakita ko lang ulit. Ito muna, ito. Dagdagan mo nito. Then, bawasan mo nito. Di ba? Hope na imagine yun, no? So, sige. So, nasan nga ulit yun? Dito pala yun. Duplicate ko na lang to para di ko siya. Hopefully, pwede. Yun, nice. Pwede naman pala. So, duplicate natin. Ito, litan ko na lang. Excuse me. Plus ito, area yan Bawasan mo nito. Equals yung natitira. Hindi ko pala nalagay. Ang kulay naman, red. Ito na yan. Ito na yan banda. Yan na siya. Equals, ito. So, paano ulit yung area nito? This one is 2/3 times base. Then, 2/3 ng x times 25. Naka-store naman tayo din kasi din eh. X ko na lang. Minus 25. Minus. Plus pala. Plus. Yung triangle, yung rectangle, 5 times 3. Okay, babawasan natin nung malaki. Yun yung 2/3 ng, yung malaki. 2/3 ng base, 3 times 30.
At yun na yung area na hinahanap natin. So that is what? 2/3 own 2/3 ng x times 25 plus 5 times 3, 15 minus 2/3 ng 3 times 30, that's 90. No? Ayan. So, 0.64. Ang liit lang pala. Lagay ko nga yan sa A para area. 0.6435. 0.6435. Siyempre, area yan, square meters. Ayun na. Yun na yung area nito. O, yun na yung area nito. Dadagdag natin. Ito, area nito yan. Okay? Ayun. Pwede ba dito ilagay ko rin yung ano? Yung sa green. Para kita. Ayan. Then ito, hindi ko na makakita eh. Mag-overlap na kasi. Okay na yun. Gets na yun, no? Ito yung 0.64644. Ano ba sinulat ko kanina? 6435. Kasya naman siguro. 0.64 di na. 35. Sumobra na. 644 na lang. Nakastore na rin naman yan. Ayun yung i-add natin. Actually, minus pala. Nasa baba yan eh. So, from 10 point something, di ba M yun? Nakastore yun sa M. Yan, 10 point something. Yan. Para exact value makuha natin. Babawas mo lang yung area na yun. Ito yung M moment. Ito. Bawas mo yung area. Uy, 10. Sakto. Di ba? Pag exact values kasi yung gamit mo, so masakto talaga siya. So, 10. Paano naman yung moment niyan? To, parehas lang to sa kanina. Parang same lang sila ng curve kung ano yung kanina. Kasi iisang curve lang yun eh, oh. Di ba? Iisang curve lang naman yan. Same lang siya ng curve. Itutuloy mo lang yan. Pero pa-negative ka lang. Pababa. Ganun. Tutuloy mo lang siya. So, bumaba ka ng konti. Naging 10 na lang. And lastly, eto, 5 times 2. O, di ba 10 din yun? Negative 10. O, 10 minus 10, 0 na. Negative yan, di ba? Negative to, di ba? Ayan. So, 5 times 2, 10. O, negative 10 yun. 10 minus 10, 0 na. Nagsara na ang moment diagram. Ayan na yun. So, we're just on the first part pa lang. First part pa lang, share and moment. Okay, so ito na yung susunod. Actually, dapat pala dinoble ko to. Basta yan na yung sa moment diagram niya. So, kailangan natin makuha yung mga maximum value. We have 50. Ito yung M-max positive kung tawagin natin. Lagay ko nga to sa blue na lang. M-max. Maximum moment positive. 50, 10 kasi mababa, 10 point something, 10 point something, 10 mababa. Ito naman yung sa M-max negative. So, yun yung mga magagamit natin na values. Binilugan ko ba? Sige. Negative 85. Yan naman yung gagamitin natin sa maximum negative. Alam naman na gagawin dun. Yan. Yan yung values gagamitin natin para sa second part. Ito na. So, paano nga ulit yung flexural stress ng formula? Recall lang. Flexural stress, F na lang kasi B for bearing kasi. MC over I yun eh. M times C over moment of inertia. So, kailangan natin makuha muna yung moment of inertia. May moments na tayo. Then, yung C, yung ano lang to, distance, either pag tension, papunta sa tension, ganun. Pag compression, pumunta ka rin sa compression side. Okay, so dito muna tayong mag-focus sa figure na to. Okay, so ang gagawin natin dyan is hanapin muna natin yung neutral axis.
Ay, gawa natin yan ng neutral axis. Gawa natin yan ng linya dito. Okay, so ang ginagawa natin doon is, Bavarignan's theorem. Okay, so sabihin natin yan yung y-bar, yung hinahanap natin na distance. Galing siguro sa baba. Ano ba? Pwede ka naman mag-reference sa taas, pwede ka mag-reference sa baba. So, ganun. Okay, so siguro mag-reference ako sa baba. Yan yung magiging x-axis ko. Tapos yung distance niyan, papunta sa neutral axis, yun yung pangalanan nating y-bar. Kasi kailangan natin yan. Okay, so anong gagawin natin dyan? Ano lang, re-resolve lang natin to into components. One, ito yung ano na to, part na yan, pangalanan kong 1. Ito naman, pangalanan kong 2. Kita ba? Parang hindi, no? Pag, ano kaya? Last lalo hindi kita. Ano bang ano yung makikita? Red na lang. 1. Nope, nope, nope. Ito pala yung 1. Ito yung 2. Ito naman yung 3. Pangalanan ko. Okay, so, di ko siya igigitna. Di ko siya igigitna. Kasi naglalagay ako ng mga point dyan. Kaya kita ba kapag ito yung gamit? O, kita naman, no? Yan, yung gitna. Ayun yung center niyan sa area na yan. Nandito naman yung center sa area na to. Nandito naman yung center sa area na to. Okay, so then bawat isa dyan may mga distance din galing sa baba. Ito yung y1, pangalanan natin. y1. Ito naman yung y2. y3 na pala yung una kong nilagay, no? Tapos ito naman yung y1. Papunta dito. So, yung pangalan natin yung y1, papunta sa area 1, y2 papunta sa centroid ng area 2, y3 naman papunta sa centroid ng area 3. So, ganyan. Then, actually, maganda na dito, mag-caltech na eh. Pero pakita ko parehas. Sige, pakita ko parehas. So, sa area 1, ang ginagawa kasi natin is, by Varignon's theorem, ito lang simple yung concept ng moment. So, buong area total, moment mo sa y-bar, ganito yung by Varignon's theorem eh. So, yung moment nung kabuuan, which is nasa centroid din, yan, moment mo siya, equal sa sum ng moments ng individual niya. Individual parts. Ayan, area 1 times y1, ganun lang, area 1 times y1, plus area 2 times y2, plus area 3 times y3. Ayan. So, kailangan natin ma-solve muna yung area 1, area 2, area 3. Ano yung mga value na yan? So, saan ko ba yan ilalagay? Dito na lang sa taas. Okay, ang area 1, area 2, at area 3. Ilalagay ko rin yung mga y1, y2, y3. Pero exact values na lang ilalagay ko Pakita ko naman paano I-diretso calculate ko na lang siya. So, area 1, ito lang yan. Area 1, 160 times. Yan, width. 160 times 20. 160 times 20. Tama? So, 3,200. Take note sa unit, mm squared. Yung y1, distance niyan, ito yung centroid na to, galing dito. So, that will be 20 plus 180. That's 200 na, plus 10 na lang. Kalahati lang yun kalahati ng 20. So, 8, 18, 19, 20, that's 200 plus 10 lang, 210. 210 millimeters. Sa area 2, itong gitna, so that is what? Ayun, ito may distance pala, 20
times 180. Ito yung height niya, no? 20. Tapos height niya na ito, 180. 20 times 180 naman. Ilan yun? 3,600. 3,600 millimeter squared. Then, yung y2 niyan ay yung kalahati nun. Di ba may 20 ka na? So, 20, may 20 ka dito sa baba. Plus, kalahati ng 180, that's 90. So, 110 naman to. 110 millimeters. Lastly, yung A3, nasa baba, 80 times 20, 2,000. Ay, 1,600 pala. 80 times 20, 8 times 2, 16. Yan, 80 times 20, no? 1,600. 1,600 millimeter squared. And syempre, yung Y3 niyan, ito lang, kalahati lang yan ito, kalahati ng 20. So, 10. Ayun. Pwede na yan. Then, syempre, ilagay muna natin pala yung area total. Pag add mo lahat ng areas, kailangan mo rin kasi yon. Area total is equal to 32 plus 36 plus 16. So, 8,400. Okay, so ayun na. Apply na natin yung formula. So, para ma-solve natin yung y bar, a1, y1 plus a2, y2 plus a3, y3 divide by area total. So, ganun lang. Area 1, y1, 3,200 times y1, 210. Plus area 2, 3,600 times y2, 1,110. Plus area 3, 16. 16 tapos times 10 divide by area total 84. Double check ko nga. 32 times 210 plus 36 times 110 plus 16 times 10 divide by 8,400. So, ito yung y bar natin. Lagay ko yan sa y. 129.047. So, yun na yun. Y bar. 129.047 millimeters. 104.408 pala. 048. 048. 129.048 millimeters. Nakastore naman na yun sa y. So, yun yung distance na to. Which makes sense. Tignan natin So, 20. Tignan natin kung lagpas ba siya sa kalahati nito. 20 plus, ito 20 plus kalahati ng 180, 90, no? 110. So, anong nakuha natin? 129. So, lampas siya sa kalahati nito. So, tama nga lang siguro itong nilagay natin na value. Goods na yan. So, yun yung value, may value na tayo ni y bar. O, minsan, binibigay ito kaagad. Tsaka yung moment of inertia. Ano yun? 127. 129. Tay. Naisip ko 127. 129.048. 129.048. O, ayun na yun. Okay, then para sa moment of inertia, kailangan natin yung y bar na yan ito. Kaya pa ba? Ibaba ko nga muna to. Kaya pa naman siguro kung ibaba ko to. Yan, kaya naman siguro kung nandito siya, no? Ito, para sa moment of inertia naman, so ang gagawin natin ay, alam natin na bawat parts niyan ay may centroid, di ba? Ayan, may centroid. Pero ang ginagawa kasi natin sa moment of inertia, tina-transfer natin, transfer moment of inertia, or transfer formula. Okay, by transfer formula, so moment of inertia na sa neutral axis is simply equal to moment of inertia, actually neutral axis prime, bagong neutral axis, is moment of inertia sa bawat neutral axis ng isa, plus mo sa area nun, times yung D,
squared. So, ganun. Summation lang to. Summation ng mga yan. Okay, summation ng mga yan. Ganun lang, transfer formula. So, pag-add mo lang, kung alam mo na yung moment of inertia, na lahat naman to, rectangle lang to eh. So, base height cube over 12 lang yan. Lahat ng gagamitin mong formula per moment of inertia. So, ano lang yun? Moment of inertia ay base height cube over 12. Lahat yan, rectangle lang eh. So, kapag triangle, iba naman yun. Circle, iba naman yan. Diba? Okay, so itong 1, ito, moment of inertia nito, base, 160 times height, 20 cube over 12. Pero since wala siya, andito yung mismong, ano eh, hindi ito na mismo yung bagong neutral axis natin. Yung kabuang neutral axis. Neutral axis ng whole section, bale. So, kailangan mo siya i-transfer. Kailangan mo siya i-transfer. Kaya, yun yung d squared in this case. So, ito yung distance na d1. Yan yung d1. O, d1. Dami ba? O, yan yung d1. Tapos yung isa, meron din yung sariling neutral axis, pero kailangan mo siya i-transfer. Yun naman yung d2. D2. Itong isa meron din siya. Papunta tayo lagi sa neutral axis nung bago na. Then ito naman yung sa pangatlo. Diyan naman yung neutral axis niyan. And ito transfer mo lang yan papunta sa neutral axis natin. Ito yan. Ayan naman yung D3. Ganun lang. Okay, so ganun lang gagawin dyan. Moment of inertia, base height cube over 12 plus area d squared. Di ko na isusulat. Erekta ko na siya sa calculator. No? So, base height cube over 12. Pero i-store ko na lang sa ABC. A yung 1, B yung 2, C yung 3. Ganun na lang. So, ganito gagawin natin. Base, yung Y, kaya may reason bakit in-store ko si Y yung sa kinuha natin yung centroid. Yan. May reason yan. Gagamitin natin yan sa moment of inertia. So, sa 1, base, 160 times height na 20 cube over 12. Okay, then plus area nun, 'di ba may nakuha na tayo area nun, area 1, 3,200. Okay, times D. Ito 'yun eh. Ito 'yun no. Summation. So bawat member kasi 'yan. Moment of inertia dana tayo dito. Plus area. Okay na. D squared. Ano yung D squared? O kung papunta ka kay 1, paano mo siya masosolve? 'Di ba ito lang naman 'yan? 'Di ba D1 'yan, 'yun no? 'Di ba ito 'yan? Itong distance na to. O paano makukuha yan? Y1 minus Y bar. Diba? Ayun, Y1 minus Y bar lang yan. O yung Y1 natin, ayun, 210. 210 minus yung Y bar, nakastore naman yan sa Y eh. Okay? Then is-square mo. Calc nga natin. Ito yung Y bar. So, ayan yun yung moment of inertia sa A. Lagay lang natin. Haba. Di ko na yun ilalagay. Pag-add ko na lang yan mamaya. Sunod, yung sa 2 naman. Ito, base. Lagi yung naka-cube yung perpendicular axis natin. So, base nito ay 20. Yan, 20 lang. Ito lang yung side na yon. Modify ko na lang siya. Tapos yung height nun ay, ito na yung height, 180. Base height cube over 12. Then yung area, 36 yun, di ba? 36 na yung sa height 2. Yan, 36. Tapos ang y2 naman, tignan naman natin to. Paano naman yung D niyan? So, di ba ito yan? Ito yung distance na yan hanggang dito. So, ito yung D2. Paano naman yan? So, that is simply Y bar minus Y2. Okay? So, isi-square mo naman. So, kanina, di ba, ang ginawa natin ay mas malaki yung Y1. Y1 minus Y bar. So, kahit magpalit naman yan, kasi isi-square mo rin naman, di ba? Pag in-square mo yung value, may positive naman talaga yan. Kahit negative yan. So, walang kaso kahit anong order. Basta difference lang nila. So, ganun lang. So, 36 times
Pwedeng gawin mong y bar minus ano or y2 minus y bar. Okay lang kasi isi-square mo naman. So, unahin ko na lang tong y2. So, y2, bawasan mo ng y bar. So, ito matitira yung distance na to. O, yun yung dito. So, y2 natin 110 minus y bar squared. Okay. 36 with base 20. Height 180 cube plus area 36 times 110 minus y bar squared. Alagay naman natin yan sa B. Okay. Then last sa 3 tayo. Base, ito yung 80 cube. 80 rather. Times height niyan, ito naman yun yung 20. 80 times 20 cube over 12 plus area. Ito ba yung 16? 16. Area times yung ano niya na, y3 ay simple. Kalahati. Yan yung 10, di ba? Kahit yun yung unahin mo. 10 minus y bar squared. Ayan. So, C naman yan. Pag-add natin lahat, A plus B plus C. Ito na yung moment of inertia. Lagay ko sa E para moment of inertia. M, inertia. Okay, so ayan. May value na tayo. Paano yan isusulat? Engineering notation lang yan. Masyado malaki. Sige, 54. Ayan, 54. Point. Ginawa ko engineering notation lang para mag-move lang yung decimal place. Pero, yun pa rin naman yung 5, ano yun? 54 million. Engineering notation lang yan. 54.832. 832 times 10 to the 6th. Ang units ay area, minoment mo 2 beses, mm to the 4th. So, ayan, 54,832. Yan yung moment of inertia natin. Now, paano ma-solve yan using Caltech? Gamitan natin ng Caltech. So, ito lang yung gagawin natin. Ilagay natin lang yung mga summation ng ano nito. Base I cube over 12. Ayan. Lahat yan, ilagay lang natin. Store ko naman yan sa D. Okay? Prepare lang tayo. Base, tas height na 20, cube over 12. Okay? Then plus, yung mga ano lang wala tayong AD squared. Yung mga gross, yung neutral axis lang ng bawat part. Okay? Yung baga, centroidal, moment of inertia ng bawat parts. So, 160 times 20 cube over 12 plus, yung sunod, 20 times 180 cube. 20 times 180 cube. Tignan natin kung parehas ang mapapalabas. Over 12, then plus 20 times 180 cube over 12, then 80 times 20 cube over 12. 80 times 20. 80 times 20 cube over 12. Okay, so store nga natin yan sa D. Okay. So, ito na. Punta na tayo sa mode, statistics. Then, ito. Or kahit yung one variable lang. Pwede naman yun. One variable. And ito, dapat naka-on yung frequency mo. Okay, so if hindi pa, dito ka mag-ano ka, shift mode, tapos baba ka. Nandun yan sa statistics. Yan, frequency on. Yung mga X, ito yung mga Y natin. Na? Naka ano lang siya. Yung mga Y natin, yung X, yung distance. Y1, Y2, Y3, ito yun. Y1, Y2, Y3. Lagay na natin. 210, 110, tapos 10. Okay, yung frequency, yun yung mga area. 3200, 3600, 1600. Okay? Tama ba? Okay. So, then, punta tayo sa iba ata to kapag kanon eh. Basta punta ka sa apps pag kanon. Tapos, basta same lang naman yan sila. Apps lang pipindutin mo. Then, may makikita kang variable. Yung var. Ayan. So, yung x bar. O, diba? Ito yung nakuha nating y bar. Naalala? O, ayan o. Ito
Same sila. 47619. So, yun lang din yun. Mode, ayan. Variable, test x bar. Ayan. Same sila. Pag minus mo yan, magsi-0 yan. Parehas lang sila value eh. Diba? Ganon. So, napalabas na natin yung centroid, yung y bar. Then, yung sunod natin yung moment of inertia. Paano natin mapapalabas yan? Mode. Dito naman tayo sa variable pa rin ba? Wait lang. Tama. Variable pa rin. Tapos, dito tayo sa n, sigma x squared. N, tapos sigma x squared. Sigma x squared. Ayan. Dadagdag mo yung D kanina. Nakastore ba yun sa D? O, diba? Ayan yung lumabas. 54832, engineering notation. 54832. Ayan naman yung moment of inertia. Ayan lang, yun ang tandaan mo. Ito lang pang-add mo, n times sigma x squared. Tapos yung d, yun yung summation ng mga moment of inertia sa bawat parts. Now, bakit? Why does it work? No, why does it work ba? Yung ganyan. Sige, discuss ko rin yan. Bakit nag-work yan? Diba, ang ano natin is moment of inertia sa bagong neutral axis is equal to summation lang naman yung mga moment of inertia. Moment of inertia sa unang neutral axis, bawat neutral axis, plus area nun, times d squared. Now, bakit nag-work yung ganon? Ang nangyari kasi itong summation of moment of inertia, yun na yung inuna natin, di ba? Ang ginawa kasi natin, summation, pwede na nating in-split to eh. Summation of moment of inertia. Yan, inuna na natin to. Yan na yung nakastore sa D. Yung sa other side, summation of AD squared na lang. Ito na yung nakastore sa D natin. Nag-summation na tayo. Yung critical, itong part na to. Bakit ano yan? Bakit equivalent yan sa yung n times sigma x squared? Diba? Bakit equivalent sila? Okay. So, ang area kasi, di ba natin, yan yung n eh. Yan yung nasa n. Yun na nasa frequency, di ba? Yung nilagay natin, balikan natin yung data. Yung nasa data. Ayun, frequency, mga area yun eh. Sige. So, ang nangyayari kasi, area, ayun yung n. Okay, summation ng n. Tapos, yung d squared, ay wait lang. Ito na lang i-discuss ko ito. Paano to natugma doon? Ayun, area. Yung n yung mga area. Yung sigma x, di ba ano to? Standard deviation. O kung naalala yung standard deviation, square root yun ng difference or parang residual. Pangbaga, parang difference ng bawat point sa mean. So, x minus x bar. Then, naka-square over area. So, ayun. Di ba yung ano natin, naka-ano to? Yung, tag dito. Pag nag-input ka na ng value, automatic yun, naka-multiply sa area. Naka-multiply yun sa area. So, ayan. Kaya ang nangyari, ano ba yan? Kinulang. Babaan ko lang. Kaya ang nangyari, nag-cancel lang din yan. Itong square root na yung sigma x squared, standard deviation. Ito na yung part na yon. Pinagamit. Ito yung part na yon. Sigma x squared. Ay, ano pa lang pala yun? Sigma. Pag in-square mo yan, di matatanggal. Magka-cancel to. Magka-cancel. Ito magka-cancel. Yung square root tsaka yung squared sign. Magka-cancel din to. So, ayun na. Nangyari, may area ka na sa labas. Ayun. Times summation. Ayan. Or anong nangyari? Di ba ang n ay total area kasi to eh. Yung n doon ay number of total area. Pakita ko rin So, nandito yan sigma, nasa variable pa rin yan. Nasa
Yeah, variable. Ito yung ano, ito yung total area natin, di ba? 8,400. Naalala, 84. Oh, nangyari, total area kasi yun. Yan, total area yun, total area. Total area. So ito, yung bawat isa, naka-multiply ito sa area. Naka-factor out lang. Kaya, ang nangyari, pag in-square mo, magka-cancel yan, magka-cancel tong area na to. Yung area sa loob yung matitira. Ganun. Area to, cancel din to sila. Ayan, magka-cancel din to. So, ito na lang yung natira. Yung square root ng x minus x bar squared times, ay, wala na kang square root eh. Wala nang square root. So, x minus x bar squared na lang. Ito na lang yung part na yun, oh. Tapos, naka-multiply yan sa area. Automatic yan. Pag naglagay ka ng ganyan. So, ayun. Yan, okay tayo doon. Then, summation lang yan. Summation. Summation to eh. Pag yung standard deviation. Kulang pala ako dito. Summation to. Ano ba yan? Mga summation to ng mga values na yan. So, ayun. Ito na yung natira. Summation x minus x squared. So, ito yung D. Ayun na yung nangyari. A times, summation na yung area times ND squared. So, kaya, nag-work din yun. Okay tayo dun. Kaya, yun lang yung kailangan natin. Moment of inertia. Nasa ano ko rin naman yun, di ba? Nandito. Okay na tayo dyan. Ayun na, meron na tayo, no? So, ito na yung kailangan nating i-check. Ito, duplicate ko nga to. Kasi meron tong positive tapos negative eh. Wait lang. Ayan, sige. Continuing. Ito na yun. Magdadalawa tayong ganito. Meron naman tayong moment of inertia eh. Ayan. So, ito, for maximum positive moment, dalawa kasi mangyayari doon. Pwede siyang either compression or tension. Then yung isa, dalawa rin. Pipili ka lang alin yung mas malaki. Ito ko na lang siya ilagay. Ganyan. So for maximum tension, paano yun? Check natin yung compressive siya tensile, no? So, paano ko ba siya pangalanan? Sigma flexure. Tension muna tayo. Tension. So, paano nga ulit formula dun? MC over I, di ba? MC over I. So, yan. M max positive yung gagamitin natin dito. M max positive. Tapos kapag tension, paano nga ulit pag tension? Dito yung part na to, parang ganito yung nagiging force niyan eh. So kapag positive yung moment mo, so yung taas, balikan natin. Ayan, pag positive yung moment, yung taas yung nako-compress. Yung baba, yung intention. So ibig sabihin, ganito pala yung moment niyan. Parang pa ganun. Diba? So dito, nahihila. Itong part na to, nako-compress. Ayan, so parang ganito. Okay naman tayo dun. So dito intention, ito yung compression. So, di ba may distance na tayong y bar? Gamitin din natin yun. Di ba nandito yung bandang taas-taas konti? Galing sa baba. Ayan. So, yun yung y bar natin, di ba? Y bar. Y bar. Siyempre, same din yan sa baba. Duplicate ko na lang. Same ba to ng height? Goods na yan. Ayan, ganyan. Same din sila. Okay na yan. So, Mmax, MC. Ang C niyan, yung distance, papunta sa tension side. Di ba ano yung tension? Lagay ko nga.
Kung nakalimutan, itong part na to, ito yung nahihila, tension. Ito naman yung compression. So, yung distance na yun ay ito. Positive moment. So, y bar lang. Yung sin yan ay y bar lang. Over moment of inertia. Neutral axis. So, ganun na. Okay na yun. Ang Mmax natin dun kasi ano ba yun? Kilonewton tayo, di ba? So, naka kilonewton meter pala to. Lahat ng values natin dun naka kilonewton meter. So, by analysis sa units, kung naka kilonewton meter yung moment mo, yung y bar mo naka millimeters, yung moment of inertia mo naka mm to the fourth. So, para maging megapascals to, kailangan mo ma-convert to into Newton millimeter. So, paano nga ulit yan? So, 1 kilonewton, 1,000 newtons. Cancel na. 1 meter, 1,000 millimeter. So, ibig sabihin, multiply ka lang ng 1 million. 1,000 times 1,000. 1 million yan, di ba? Para maging, millimeters, millimeter squared divided by millimeters to the fourth, magiging 1 over millimeter squared. Then may Newton ka. So, Newton per square millimeter is megapascals. So, in short, multiply mo lang to ng 1 million para maging megapascals na yung unit natin dyan. So, ganun lang. Applicable yan kapag yung moment mo ay na kilonewton meter. Okay, so, ayun na. So, equate na natin to. Mmax. Ito yung 50. Ito yung sinasabi ko. 50 times mo na agad yan ng by 1 million. Tapos times mo sa y bar. Nakastore naman yun sa y bar. Tapos yung moment of inertia nasa iyon, di ba? Check nga natin. Calc natin. Ito yung y bar. 129. Ito yung moment of inertia. So, ang sagot ay 675 megapascals. Again, that is in tension. Pag compression naman yung sa-solve mo, so that is sigma flexure in compression. So that is Mmax pa rin, Mmax positive pa rin gagamitin natin. Mmax positive. Tapos ang magiging y bar niya na, yung C niya na, di ba MC over I yun? Yan na, MC over I. Yung C niya na, yung C kasi natin, distance from the neutral axis to the furthermost part or fiber yung section na kinoconsider mo. Kung anong part yan? Positive ba yan? Tension ba yan? Or compression? So, in this case, compression. So, ito yung bandang yan, yung distance na to. So, ano yun? So, di mo na kailangan i-compute yun. Basta alam mo na tong buong distance na to, yung height. 180 plus 20, 200 plus 20, 220. So, 220 yung buong height. Bawas mo lang yung y bar. Yun na yung compression. Di ba? So, ganun. Ito yung distance naman na yun. Papunta sa compression side. 220 minus y bar. 220. So, in 220 minus y bar. Divide na lang natin sa moment of inertia. Then, times natin sa 1 million. May makuha na tayong value. Tignan natin. So, 50 pa rin times 10 to the 6. Ito yung mababago. 220 minus y bar. So, alin kaya mas malaki? 82 lang to. 82.937. 937. 82.937. Ito yung moment. Megapascals. Ito naman yung compression. Okay, so done na tayo sa positive moment. Dito tayo sa negative moment. 85. Okay, to neglect mo na yung sign na negative. Okay na yun. So ito, pag negative moment, recall natin, pag ganito naman siya. So compression naman yung baba, tension naman yung taas. So ganun lang, compression yung baba, tension yung taas. So no-compress yung baba, pag ganito naman yun. Ganyan. So ito naman yung compression. Ito naman yung tension. Nagkapalit lang sila. Di ba? So, itong y bar, ito yung gagamitin natin for compression. Ganun lang. Baliktaran lang. Sige, so sigma flexure for tension ulit. Unahin natin.
Max negative naman to. Negative moment na tayo eh. Times, yung sa tension ay, ito naman yung 220 minus y bar over moment of inertia. Okay, times natin sa 1 million. Then may value na tayo. Pwede ko ba ibaba pa yan? Goods na yan. Sige, ano value? So that will be 85 naman to, di ba? Mas mataas yung negative eh. 85 times 10 to the 6 to 20 minus y bar over, yun pa rin. So 140. Ang taas niyan. 140.992 megapascals. And that is in tension. Pag compression naman tayo, sigma F for flexure in compression na Mmax negative. Tapos yung compression na, di ba, ito na yung y bar niya naman. Ito na yung compression na side eh. Ito yung neutral axis. So y bar naman yan. Divide by moment of inertia sa neutral axis. Times natin sa 1 million. And ito na yung value. So, Mmax. 85 pa rin times y bar na lang to. Ayun, 200. Ang taas. Mas mataas pala to. 200.047 megapascals. Ito naman yung in compression. So, alin yung mataas? Check mo yan lahat. Sa tension, 117, 140. Di ito nagwagi. Sa compression, 80 to 200 to. Di parehas pala nasa negative moment. Ganun lang. Daming pinagdaanan. Ito yung critical na part paggawa ng shear moment talaga. And I guess that's it for this problem. Yan na. Maximum tensile, ito yun, tension. Compressive naman, ito naman yun. Ayan, hope you learned something. Thank you.